paghahanguan ng ating lesson dito sa Bible study natin ay Romans 8:17. Ganito po ang sinasabi sa Tagalog. Ano po? At kung mga anak ay may mga tagapagmana rin, mga tagapagmana ng Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung tunay ngang nagtitiis tayong kasama niya upang tayo'y luwalhatiin namang kasama niya. Ito po ay napakahalagang pagtuturo ni Apostol Pablo mula doon sa katiyakan, verse 1, na ang lahat ng nakay Kristo ay wala na po sa kahatulan. Makikita rin natin na ang mga mananampalataya meron pong inward battle against sin. Ang mga tinawag ng Diyos na hindi sila perpekto at hindi sila magiging perpekto sa mundong ito. Sila yung mga punong-puno ng pagkamakasalanan. Kaya huwag nating i-expect na sila'y mabait. Hindi. Sila yung mga marurusing madusing talaga sa pagkamakasalanan. Kaya sila tinawag ng Panginoon sapagkat ang tinatawag ng Diyos ay yung mga marurumi. Pero hindi na sila nagpapatuloy sa karumihan. May mga panahanak ang umaangat na pagkamakasalanan pero hindi na sila doon sa side na iyon. Gayunpaman mga kapatid, dito din natin makikita na ang mga mananampalatayang ito na tinawag ng ating Panginoon, sila po ay mabubuhay po ng ayon sa kalooban ng ating Panginoon na meron pong pakikipag-isa sa ating Panginoong Hesukristo sapagkat ang ating kalagayan sa mundong ito ay nabubuhay na tayo hindi pansarili kundi para kay Kristo. Now, focusing dito sa verse 17 ng ating pag-aaralan, and if children then heirs, tagapagmana, heirs of God and joint heirs with Christ. If indeed we suffer with Him, that we may also be glorified together. Now, yung sense dito na paulit-ulit na sinasabi rito ay yung joint and then yung with Him and then together. Yan po yung paulit-ulit na makikita natin dito. Na iisa ang gustong sabihin, yan yung ating pag-uusapan, one with Christ. Iisa tayo. Tayo makikibahagi kay Kristo. Ang tunay na mga anak ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo ay naging kabahagi kay Kristo sa lahat ng bagay patungo po sa walang hanggang kaluwalhatian. So, lagi nating napag-aralan at natatouch ang glory. Pero dahil ito, in line sa topic, sa team series natin concerning po doon sa the glory of the Lord Jesus Christ. Dito, tayo ay makikibahagi kay Kristo sa tatlong bagay. Una, sa mga pamana na tatanggapin. Heirs or fellow heirs with Christ. Yan po yung una. Tayo ay magiging bahagi sa mamanahin na tagapagmana kasama ni Kristo. Ikalawa, tayo ay kaisa kay Kristo, one with Christ in suffering. Share, in suffering with Christ. Ayan po yung makikita natin focusing in verse 17. Also, makikita natin dito, tayo ay naging kaisa kay Kristo at magiging kabahagi sa kanyang glory. To be glorified with Christ together. Ayan po yung makikita natin. Tatlong bagay. Kung ikaw ay tunay na mananampalataya, ako ay tunay na mananampalataya, o ang sino man na tunay na mananampalataya, sila, ako, tayo, sino mang tunay na mananampalataya, may sinasabing fellow heirs with Christ. Kaisa kay Kristo sa tagapagmana. Now, yung tagapagmana ng Diyos dito, ito po ay uri ng expression na may kahulugan na pakikibahagi o yung partakers. Mula doon sa ipapamana ng Diyos.
para sa kanyang mga anak. Yan po yung tinatawag na heirs of God. Literally, mga kapatid, ito po ay referring para doon sa mga isinilang na muli. To the one who, being regenerated, whom the Lord, born, in the family of God. Now, so ito po makikita natin kung saan ay tumutukoy ito yung born once, and so in the plural referring to saan? Nasa plural form, referring po ito sa mga descendants, posterity, and then children. Na sila po ay figuratively na tinutukoy na sila po ay naging anak. Pero ito po ay sila'y naging anak sa pamamagitan po ng grace through faith. By grace through faith na sila po ay isinilang na muli. Yan po yan. Nasabing ganon, sila ay naging anak. Yung paggagamit doon na pagiging anak, may pagkakahawig po yon sa isang kalagayan na naging pamilya, na talagang naging anak. Pero ito ay may, bagamat iniahalin tulad doon sa family relationship, naroon po yung reality noon. Yun po yung ayos po noon. Also, mga kapatid, it carries the sense of honor. At ito po ay mataas na uri po ng kalagayan na pagiging tagapagmana. Sabi nga po ay princely, hindi lamang po ito earthly inheritance, kundi ito po ay eternal and spiritual. Kaya nandun po yung sense ng eternality nito. At yung dignidad nito, mga kapatid, ay higit na mataas. So, inheriting all things, yung manahin ng lahat ng mga bagay na inihanda ng Diyos. Siyempre, buhay na walang hanggan, presensya ng Diyos, pamilya ng Diyos, tahanan ng Diyos, pangwalang hanggan, at lahat ng mga bagay na inihanda ng Diyos na hindi pa sumagi sa isip ng tao. Matindi yun, ha? So, meron pa palang hindi nahahayag. At mahahayag lamang yun sa takdang panahon na tayo po ay makauwi na sa presensya ng Diyos. Now, dito natin lalong matututunan na yung kaligtasang ibinigay sa atin ng Panginoon ay hindi po mumurahin o basta-basta. It is not a chief salvation na ibinigay sa atin ng Diyos. Hindi po ito isang mumurahin. Mula lamang sa mga outward consequences, but it is the renewal of our nature. At nandito po yung conversion ng ating soul. So, kung saan, mga kapatid, nangyari ang pagtawag na ito sa pamamagitan po ni Yeso Kristo. Pero yung word na if, binanggit po dun sa una, ang sabi po doon sa ating talatang pinag-uusapan at tinututukan, and if, children, alam niyo po yung if dito para lalo nating matutunan. Pag tinignan po ninyo sa original na translation, it conveys the idea of absolute certainty. So, hindi po lahat ng if sa Biblia may ganun, yung absolute, yung certainty, ibig sabihin, ganap na tiyak. Hindi lahat, pero ito yung paggagamit dito, ganap na tiyak. Yaman, yun yung gustong sabihin. Sins, yan yung gustong sabihin yan. Yaman kayo ay na kay Kristo na. Yan. Yaman kayo yung mga naging anak ng Diyos. Yan yung gustong sabihin yan. Ang idinidiin dito, tayo, mga bilang mananampalataya kay Kristo, tayo ay mga tagapagmana ng Diyos. Now, eto. Pero paano tayo magiging tagapagmana ng Diyos na kasama ni Kristo? Ikalawa, sa ilalim po ng number 1 na yan, ito po ay B, dapat nandoon po yung mangyari yung adoption in Christ. Tayo ay, kumbaga, inadapt tayo.
o inampon dahil kay Kristo. So we are children of God by adoption in Christ Jesus. Huwag niyo kakalimutan yan, ha? Napakahalagang doctrine yan, the doctrine of adoption yan. Tayo ay itinuring na anak legally through the Lord Jesus Christ, no, anak ng Diyos. So through Him, mga kapatid, siya mismo ang gumawa ng paraan para yung relasyon natin sa Diyos ay magkaroon po ng realization, katuparan, at magkaroon po ito ng legal binding. So, nang sa gayon, mga kapatid, ito ay tumibay. No, tumibay kasi po hindi tayo pwedeng tumanggap ng pamana kung legally hindi tayo anak ng Diyos. So tayo ay naging anak ng Diyos legally through the death of our Lord Jesus Christ by faith. Tayo ay binigyan ng pananampalataya. Tayo ay napabilang sa pamilya ng Diyos at tayo ay naging kaisa kay Kristo na siya ay gaya ng anak. At tayo rin, bagamat si Kristo ay tunay na anak, samantalang tayo is adopted child o children. So, dahil ito sa virtue and nature of the Lord Jesus Christ, kaya tayo naging fellow heirs, no, naging kapwa tagapagmana, and it is, in fact, grace para sa atin. Biyaya na yon ng Panginoon. So, bilang mga anak ng Diyos, nandun din po yung katibayan na tayo nga po ay mga anak ng Diyos na nabubuhay para sa Diyos. Hindi para sa sarili natin, kundi para sa Diyos. So yung mga anak ng Diyos, idinidiin yan. Tayo ay naging bahagi ng pamilya ng Diyos, siya na bilang ating Ama, tayo bilang mga anak. At magkakapatid sa pananampalataya, dinidiin dito yung pamilya. Pagkakaroon ng pamilya. Yan po ang makikita natin. So, ito po ay yung ating legal standing before God, na tayo ay naging mga anak niya, adopted children of God, dahil po kay Christ. So, yan po ang magpapatibay sa atin. Ano ngayon ang hahamon sa ating buhay? Ito po ay spiritual na kayamanan. Kung wala pong spiritual birth, wala pong pamana. Kailangan po magkaroon tayo muna ng spiritual birth. Paano mangyayari yon? Pagsilang yon sa pamamagitan ng Ebanghelyo ni Kristo. So, without spiritual birth, hindi lamang po simpleng walang pamana, ang totoo, wala si Kristo sa atin. Na mabigat, di ba? Kaya gusto natin ng pamana, kailangan mangyari muna sa buhay natin yung spiritual birth. Kasi sa pagsilang ng ating kaluluwa, regeneration, ang tinutukoy, kasabay nito mga kapatid, tayo ay dahil naging inadapt ng Diyos kay Kristo. Ikatlo na makikita natin dito, sa ilalim ng number 1 na yan, joint heirs with Christ. Naging kaisa kay Kristo sa pagtanggap ng pamana. Joint heirs with Christ. So, si Christ, mga kapatid, ay imminent Son of God. Siya mismo. Pero tayo, mga kapatid, ay sa kanyang habag at awa, tinanggap tayo, inampon tayo bilang kanyang mga anak. So, dahil tayo ay nakipag-isa kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya, kaya po tayo ay naging kaisa kay Kristo sa pagtanggap ng pamana na yon. Ano yung pamana na yon? Pamana na ito, mga kapatid, ay makapiling ang Diyos na pangwalang hanggan at para sa atin buhay na walang hanggan, kay Kristo kaluwalhatian na walang hanggan. So dahil doon, in that sense, meron din tayong kaluwalhatian. Mamaya makita natin yan. So, fellow heirs with Christ, yan po yung mahalaga. Kaya kahit anong hirap na dinaranas natin sa buhay na ito, anumang shortage, saan man mga kapatid, tila kapos, sa iba't ibang anggulo, kita natin
kapos tayo sa pangunawa, kapos tayo sa karunungan, kapos tayo sa pasensya, no, kapos tayo sa tunay na pag-ibig, kapos tayo in many ways, in all characters, in all, mga kapatid, aspect ng buhay natin. Ang totoo, nandoon po yung ating flaws, nandoon po yung ating shortcomings, naroon po talaga yung ating sabihin nating imperfection. Pero ito po ang maganda doon na makita natin. Tayo ay kabilang sa tagapagmana, kaisa kay Kristo. Matindi po yun, di po ba? So, pero most of all, ang ating mamanahin dito, higit pa sa buhay na walang hanggan, ang Diyos mismo. Because sinabi din po sa Old Testament na yung mga mananampalataya, gaya nila Abraham, gaya ni David, ano sinabi nila? No? God is my portion. Higit pa po sa anumang buhay lang, na ikaw mismo o ako mismo ang Diyos ay ating makamit. Sapat-sapat yun. Higit pa. God Himself is the greatest and ultimate comfort, or gift. Greatest and ultimate gift for us. Yung kanyang kadakilaan, yung kanyang kabutihan, yung kanyang kabanalan, siya po ang perfect na gift para sa atin, ang Diyos, yung kanyang sarili. Ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Ibig sabihin, binigay niya rin ang kanyang sarili. Yun po yung makita na maliwanag doon. So God Himself is our best portion bilang mga tunay na mga anak ng Diyos. So it is actually, mga kapatid, a breathtaking, gracious provision of God for us. Ibig sabihin, makapigil hininga, regardless sa iyong pakiramdam. Yung katotohanan na ang Diyos mismo ay sasamahan tayo, di tayo iiwan at mananatili pang walang hanggan, breathtaking yun. Purihin ang Diyos. Makasalanan ako, pero tinawag ako ng Diyos para umuwi sa kanyang banal na presensya at umupo sa upuan na naroon po ang espesyal na pagtrato ng Panginoon. So, tatanggapin lamang natin ang inheritance na yon, buhay na walang hanggan, ang Diyos mismo sa pamamagitan po ni Christ. Yung joint heirs with Him. Without Christ, wala pong inheritance. Ng buhay, ng Diyos mismo, ng kaluwalhatian, wala po. Secondly, mga kapatid, tayo kaisa kay Kristo sa pamamagitan po din ng suffering. Share in suffering with Christ. If indeed we suffer with Him, anong gustong sabihin? If we suffer together with Christ, maliwanag ito. Itong suffering na ito, mga kapatid, ay ibig sabihin, bearing afflictions. Yan po yan. Na kung paano si Christ ay nagbata ng kahirapan. Although hindi ito eksakto kung ano yung pagpapahirap kay Christ, hindi yun eksakto na mararanasan natin. Kasi wala nang hihigit dun eh. Yun na yung ultimate eh. Kaya lahat ng nararanasan natin, bahagi lang yun. Bahagi lang. Lahat ng nararanasan nating suffering. Yung lahat ng mga nararanasan natin, even yung joy and happiness, at presensya ng Panginoon, bahagi lang yun. So, ibig sabihin, mga kapatid, yung suffering na ito sa buong aspeto, spiritual, physical, emotional, saan mga aspeto? Psychological minsan, talagang may suffering tayo, torture sa isip, yung mga bagay na hindi natin kayang unawain, torture yun. Pero even that suffering, mga kapatid, kasama natin si Christ. Ito po yung faithfulness ng ating Panginoong Hesukristo. Naunahan na tayo ni Jesus na dumaan dun sa suffering na yun. So, hindi nga natin naranasan na latiguhin tayo. Di ba? So, matindi yan. So, tayo ba ay nagsasuffer ngayon? Anong dahilan?
Ito ba ay for righteousness sake o ito ay dahil sa ating unrighteous living? Pero do we suffer now? Ang puntos is, let us wait for something better that is yet to come. Let us wait. Yan po yung mahalaga. Kasi suffering now and glory later. Yan po yung makikita natin for the third point later. So, kailangan nating maghanda sa buhay na ito. Para saan? Bago po dun sa glory, suffering muna. Yan yung dapat nating paghandaan. We shall enjoy Christ and heavenly blessing provided na po, we are willing, no, not only to deny ourselves, also all prohibited carnal gratification. Lahat ng mga bagay sa mundo nating ito na gusto natin, panlaman, pero hindi dapat gustuhin, kundi i-deny natin to. Also, mga kapatid, yung katotohanan na tayo ay mamamatay para din sa Panginoon. Nabubuhay tayo para kay Kristo. Yun po ay kapaki-pakinabang maging sa kamatayan. So, dito natin makikita sharing na po in suffering with Him. So, habang nakikita natin to, makita rin natin yung cause of discipleship na hindi po yun ganun kadali ang pagsunod kay Kristo. Nandun po ang kamatayan, self-denial, at lahat po ng uri ng suffering. Na kung minsan nahihirapan ka, hindi yun yung time para gumibap. Hindi. Anumang suffering ng buhay, yun yung time para lalo tayong lumapit at magtiwala sa Panginoon. At tignan natin na pagtagumpayan ni Kristo, mapapagtagumpayan din natin yon dahil kay Kristo. Suffer with Him. Make sure, mga kapatid, na yung suffering natin is for righteousness sake. Hindi po yun para sa ating sariling kapakinabangan at selfishness. Otherwise, mga kapatid, yung suffering na yon is just a consequence. Bitter yon. Walang sweetness doon. So, sharing in suffering with Christ, ito po, mga kapatid, ay cause of discipleship. Yan po yung makikita natin dito. Kaya merong bahagi na ang suffering ay sweet, although bitter, magkahalo. Bitter, mga kapatid, dahil yung pain nito naroon, pero sweet dahil yung pag-asa mula kay Kristo ay naroon. So, because it is the prelude of partaking with Him of the coming glory. Thirdly, mga kapatid, we are one in Christ in glory, to be glorified with Him, that we may also be glorified together. So as Christians, being united to Him by faith in Christ, tayo ay naging kaibigan niya, at more than that sa pagiging kaibigan, tayo ay naging pamilya ng Diyos. Intindi, di ba? So, hindi simpleng kaibigan. Someday, mga kapatid, we will enter into His joy and will sit down beside His throne. Also partaking food, everything, mga kapatid, at His glorious estate. Siyempre, yung joy nito, yung contentment nito, yung peace nito, mga kapatid, yung love nito, yung mutuality nito, naroon, na-experience natin. But most of all, mga kapatid, yung perfection ng Diyos. Yung kanyang kabanalan ay mahahayag ito sa atin ng lubusan at patuloy in the presence of God. So to dwell in His love is to be filled with His light and to walk forever in the glory of His sunlit face, to do His will and to bear His character. Stamp upon our foreheads, kung saan tinatak na sa ating mga noo. Yung tayo ay destined for Christ's glory. Doon yung destination natin. Kaya wag natin kakalimutan yun. After suffering, glory ang mararanasan natin. Lahat tayo. Kaya lagi nakasiksik sa puso natin yung pag-asa. Hindi yun mawawala. Why? Because of the gospel of Christ. So to dwell in His love and to be filled with His light and to walk forever in the glory of His sunlit face.
Yan yung makita natin. So the fact that we are united in Christ by faith, maliwanag ito mga kapatid, we what? Na po, are going to be glorified with Him. Luluwalhatiin tayong kasama ng ating Panginoong Hesukristo. Now, yung connection po ni Christ at saka sa mga mananampalataya, sinabi niya, because I live, ye shall live also. For if we be dead with Him, we shall also live with Him. Now, if we suffer, we shall also reign with Him. To him that overcome, will I grant to sit down with me in my throne. John 17:22 to 24. So, kung tayo is truly united in Christ by faith, same kind of suffering, there is propriety in being united in destiny beyond the sins of all suffering. Yung kaharian na ito, mga kapatid, ng Diyos ay kung saan makikita natin yung blessedness ng pag-ibig at kaluwalhatian ng presensya ng Diyos in Christ pag tayo po ay naroon na sa glorious state. Isang application, mga kapatid, lagi nating tandaan ito, fellowship and union with Christ by faith. Dapat ito nagpapatuloy. Since tayo ay connected kay Christ, mga kapatid, tandaan natin, only through the Lord Jesus Christ we can come to God and enjoy His presence. Only through the Lord Jesus Christ. Di natin pwedeng alisin si Christ. So, if no Christ, mga kapatid, within us, in our heart, kasi mga kapatid, wala po yung faith. Kung wala si Christ sa puso natin at buhay, wala kasi tayong pananampalataya. Unless dumating sa atin yung pananampalatayang kaloob ng Diyos, ibig sabihin, mga kapatid, nandun na rin ang Lordship ni Christ. Yung pananampalatayang galing sa Diyos. Kasi ang focus ng faith na ito si Christ na siyang founder and the perfecter of this faith. So, isang bagay na sinasabing hindi natin maiiwasan, haharap tayo sa matinding digmaan ng mundong ito sa pananampalataya. But take heart, dahil tayo ay naging kaisa kay Kristo at ang totoo sa habag niya tayo'y tinanggap. Hindi tayo ang pumili, siya yung tumanggap. Kaya naman sa kalagitnaan ng mga kahirapan, mga anumang hamon ng buhay, tayo ay patungo pa rin sa walang hanggang kaluwalhatian dahil kay Kristo. Walang hanggang kaluwalhatian. So, ang hamon dyan, matapos sa application na ito na maliwanag, tunay nga ba na tayo ay na kay Kristo, may relasyon sa Kanya? Siya ba yung iyong Panginoon? Siya ba yung iyong Diyos? Siya ba yung iyong sinasamba? Siya ba yung pinag-uukulan at pinagbubuhusan mo ng panahon? Si Jesus ba? Opo, maliwanag ito. Kung tayo ay talaga nabubuhay para kay Kristo, if we are to be heirs with Christ, we do not wish to split the inheritance in pieces. Of course, we will not do that. No, we will keep on obeying Christ. Nay, mga kapatid, we will take the cross as well as the crown, the reproach as well as the honor. We must be willing, mga kapatid, to suffer with Him. Yan po yung totoo. So, yung acceptance natin ay hindi lamang yung crown dahil hindi yun yung mauuna. Cross muna. Kaya maraming mga tao ang hindi makapagpapatuloy dahil takot sila doon. Sa huli, mga kapatid, ito po yung dapat na makita natin. Kung si Kristo, mga kapatid, ay wala sa ating buhay, hindi tayo makakaunawa sa Ebanghelyo. Wala pong pagbabago sa ating buhay. Marahil moral reformation possible na mangyari. Pero yung moral reformation, punong-puno ito ng hypocrisy kasi pinapaganda lang nito yung labas. Dapat po ay regeneration, heart reformation. Baguhin ang puso. Ang pwedeng gumawa lamang nito, ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo upang tayo ay kalingain ng Diyos. Maging tayo ay maging bahagi ng tagapagmana, tayo ay dumaan man sa suffering, magiging matatag. At the end,
luluwalhatiing kasama ng ating Panginoon. Yan po ang maliwanag na makikita natin dito. Ang ating ultimate hope is to be with Christ, to be glorified with Him. Sa buhay na ito, mga kapatid, ang hamon, sa mga tao na ang direksyon nila towards eternal glory, ang totoo ang kanilang buhay, isip, pananalita, pag-uugali. Naka-align po ito upang magbigay ng luwalhati sa Diyos. Ang tanong, nabibigyan ba natin ng kaluwalhatian ng Diyos sa ating mga sinasalita, iniisip, ginagawa, mga plano? Nabibigyan ba natin ng kaluwalhatian ng Panginoon? So, kung yun ang sentro ng ating buhay, si Kristo, no matter what sa buhay natin, we will continue. No po? We will persevere in the faith. Lalo tayong magbibigay luwalhati sa ating Panginoong Hesukristo sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Purihin ang Diyos. Yan po yung makikita natin. Tatlong bagay. We are one in Christ. No po? One in heirs, mamanahin. One in suffering. One in glory. Now, sa mundong ito, nakasandwich po yung suffering na yon. Na yung nauna na, nandun na yung promise na mamamanahin natin. Dadaan muna tayo sa mga suffering, pero ang ending nun, again, glorious. In Christ Jesus. Make sure kilala nyo si Christ. Kung hindi nyo talaga kilala si Christ, mahihirapan tayong tumawid sa napakalakas na agos ng mundong ito. Sasabay tayo at tatangayin tayo. Pero thanks be to God, through our Lord Jesus Christ, victorious ang tunay na mananampalataya dahil kay Kristo. Purihin ng Diyos, manalangin na tayo. Ating Ama, maraming salamat sa oras na ito. Patawarin kami, linisin sa aming buhay, patnubayan kaming lalo pang nais na sumunod sa inyo, mabuhay para sa inyo, sa inyong habag at awa. Panginoon, kung wala ang inyong habag at awa, kabilang na lamang din kami sa mga taong walang saysay ang buhay sa mundong ito, kundi gawin lamang ang gustong gagawin. Pero salamat, Panginoon, sa pamamagitan ni Kristo Jesus at pagsama sa amin ng Banal na Espiritu, ang iyong mga salita ay maliwanag na tumatanglaw sa aming isip at puso upang huwag kaming mabuhay kahit kailanman sa pansarili lamang. Purihin kayo, Ama. Luwalhatiin, ito'y aming panalangin sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen.